Si Lolo Isko, pinakamatandang albularyo ng Capiz. Hindi lahat ng matanda ay mahina. Hindi lahat ng tahimik ay walang alam. Sa isang liblib na baryo sa Capiz, may isang alamat ng isang matandang albularyo, na minsang naging huling depensa laban sa kadiliman. Ang pangalan niya, Lolo Isko, at ito ang kanyang huling laban. Part 1, ang matandang albularyo. Si Isko ay 92 anyos. Tahimik lang sa kanyang lumang kubo sa gitna ng kakahuyan. Palaging may hawak na tabak, saka laging may sinisindihang insenso. Hindi siya ordinaryong matanda. Siya ang pinakamatandang albularyo ng Capiz. At ayon sa mga matatanda, huling tagapangalaga ng selyadong anito ng silangan. Lolo Isko, dumarami na naman ang itim na ulap. May gumagalaw sa silong ng kagubatan. Hindi pa sila tapos. Isang gabi, dumating ang kanyang apo na si Lian, bagong graduate sa Maynila. Wala nang naniniwala sa mga kwento ng baryo. Pero hindi niya alam, may nakaabang sa kanyang pagbabalik. Lian, Lo, baka naman dapat nagpapahinga na kayo. Wala nang aswang ngayon, puro TikTok na lang uso. Lolo Isko, sinasabi mo lang yan dahil hindi mo pa nakikita ang totoong mukha ng gabi. Part 2, ang mga dugong itim. Ilang gabi lang pagkatapos, may nawala sa baryo, isang buntis. Nakita ng ilang bata ang nilalang na lumilipad. Mahaba ang dila, nakaitim, walang ulo. Pinagkakaguluhan ng mga tao ang lugar ng krimen. Walang dugo, walang bakas, pero may iniwang itim na dahon at markang pabilog sa lupa. Matandang babae. Sabi ko sa inyo, bumalik na sila. Ang mga dugong itim. Barangay Captain. Huwag kayong maniwala sa mga pamahiin. Wala nang aswang. Pero si Lolo Isko, alam na niya. Muling gumalaw ang mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Lolo Isko, ang selyo, may nagbukas ng pintuan, may nagbalik sa dati kong nilibing. Part 3, ang dating gyera ng kadiliman. 30 taon na ang nakalipas, isang digmaan ang naganap. Si Lolo Isko ay isa sa mga huling tagapagselyo, isang lihim na grupo ng mga albularyo, mangkukulam, at babaylan na nagtanggol laban sa mga aswang at maligno. Young Isko, itali ang sigbin. Sunugin ang tikbalang. Iselyo ang hukay sa ilalim ng lawa. Sa digmaan na iyon, napatay ang isang reyna ng kadiliman, si Lamana, ngunit hindi tuluyang nawala. Sinelyuhan lang. At ngayoy bumabalik. Part 4, ang pagbangon ni Lamana. Lamana, hindi mo ako kayang pigilan, matandang Isko. Isa-isa kong kakainin ang liwanag ng baryo mong to. Nagsimula nang mawalan ng kuryente ang baryo tuwing gabi. Lumalabo ang tubig. Nawawala ang mga hayop. At bawat gabi, may kinukuha si Lamana. Dito na tinuruan ni Lolo Isko ang kanyang apo. Lolo Isko, ang dugo mo'y hindi ordinaryo, Lian. Tagapagmana ka ng puting apoy. Lian. Pero takot ako. Lolo Isko, takot ang unang hakbang, pero kapag may pinoprotektahan ka, nagiging tapang ang takot. Part 5, ang huling laban. Ang mga dugong itim ay umatake ng harapan. Bumangon si Lamana. At ang buong baryo ay naging larangan ng digmaan. Si Lolo Isko, bit-bit ang kanyang krus ng Kailan Awan,
At si Lian, bitbit ang selyadong kwentes na may apoy ng anito. Lamana, masyado ka nang matanda para lumaban, Isko. Lolo Isko. Pero ang apoy ko, hindi pa patay. Tinatawag ni Isko ang mga espiritu ng kalikasan. Sumasabog ang lupa. Lumilipad ang mga itim na nilalang. Si Lian ay unti-unting natututo ng sagradong panalangin. Sa huli, ginamit ni Lolo Isko ang huling kapangyarihan, isinakripisyo ang sarili upang selyuhan muli si Lamana, gamit ang huling apoy ng anito. Lolo Isko, ang liwanag, ay dapat manatili, kahit isang kandila lang. Ilang taon ang lumipas. Si Lian ay naging bagong albularyo ng baryo. At ang kubo ni Lolo Isko, nananatiling walang galaw, pero sinasabi ng mga tao, sa gabi, may usok pa rin sa bubong, at tunog ng orasyon. Lian, hindi lahat ng bayani ay may espada. Minsan, ang pinakamatapang, ay isang matanda, na may kandilang hindi pumapatay.